At ayan, meron na naman po tayong usap-usapan dito na muling nagpapainit ng damdamin ng mga XRP holders. Sapagkat si Crypto Michael dito, isa po siyang kilalang pangalan dito sa mundo ng trading, ay muli pong nagparamdam. Matapos po ang ilang panahon ng katahimikan, ay naglabas po siya ng pahayag na siguradong makakakuha ng atensyon ng sinumang seryoso sa kanilang portfolio. At ang kanyang pangako dito ay millionaires will be made once again. Kaya yan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang muling pagbabalik, ang kontrobersiya sa likod ng kanyang dating account suspension at ang historic chart pattern na pinag-uusapan na naman ngayon. Kaya hindi po tayo basta titingin sa presyo lamang. Titignan po natin ang malawak na larawan kung bakit hanggang ngayon ang 7 taong pattern na ito o 7 years pattern na ito ay nananatiling isa sa pinaka-interesting na usapin dito sa mundo ni XRP. Bago tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ulit ang ating daily chart time frame dito kay XRP kung saan ay naglalaro po siya ngayon sa presyong 1.1084. Kaya nagpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At kung i-zoom in po natin ang ating daily chart time frame natin dito, kitang-kita po natin na kahapon ay bumuo siya ng isang bearish candlestick at bumalik po siya dito sa ilalim ng ating trend resistance na ito. Dahil po dyan, is bumalik po siya rito sa pagitan ng trend resistance natin at saka minor support. Kaya kung magpapatuloy po ang pagbagsak na ito, ang unang support po natin nasasalo sa kanyang pagbagsak ay ang 1.0897 na minor support natin dito. Kaya yan po ang ating babantayan dito. Kung nabasag po ang ating minor support dito, ang sunod po na sasalo sa pagbagsak na XRP ay ang 1.0169. Kaya babalikan po niya ito. Pero kung pag nagawang pigilan po ng ating minor support ang pagbagsak ni XRP, ipit na po siya sa kanyang gagalawan at mukhang ang magiging resulta nito ay lalabas po siya muli sa ating trend resistance na ito. At ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. At ayan po mga ka-crypto, bakit nga ba nagbalik itong si Crypto Michael at anong meron sa kanyang babala o warning? Sabi niya dito, my account was suspended days after I posted the XRP call that made millionaires. They tried to silence me. They don't want you to get rich. I hope my new XRP call doesn't get taken down. Millionaires will be made once again. Ayan. Yan naman po pala ang dahilan. Sa mga hindi po pamilyar, itong si Crypto Michael ay isa sa mga traders na nakakuha ng malaking atensyon noong nakalipas na taong 2024 dahil po sa kanyang mga matapang na prediction. Pero hindi lang basta prediction ang dala niya ngayon. May kasama po itong matinding drama. Ayon po sa kanya, ang kanyang dating X account ay bigla pong nasuspende ilang araw lamang matapos po niyang i-post ang kanyang original na XRP forecast. Ngayon ang aking opinion naman dito, sinasabi niyang may mga puwersa na ayaw tayong makakita ng yaman. Ayon po sa kanyang mga posts, they tried to silence me. Ayan. They don't want you to get rich. At yan po ay isang malakas na pahayag. Hindi po ba mga ka-crypto? Kaya sa aking pananaw, ang ganitong klaseng narrative ay madalas na nagpapataas ng tensyon at excitement sa mga investors. Kung totoo man na may nagtatangkang magpatahimik sa kanya, nagbibigay ito ng karagdagang misteryo at importansya sa kanyang salita. Pero sa kabilang banda, bilang mga investors, dapat po tayong manatiling mapanuri. Bagamat nakakaakit po ang ganitong kwento, ang pinakamahalagang tanong ay ano ba talaga ang nakikita niya sa chart na hindi nakikita ng iba. At ayan, pag-usapan po natin kung ano nga ba ang meron dito sa 7-year bull pennant na pinag-uusapan. Kaya balikan po natin ang 2024 July. Noong panahong ito, nag-post po itong si Crypto Michael ng isang chart na nagpakita ng tinatawag niyang exceptionally rare technical pattern.
Sabi niya, sa lahat ng taon niya sa pag-trade ng crypto, hindi pa siya nakakita ng 7-year long bull pennant. Yan, 7-year long bull pennant. Ang bull pennant ay isang pattern na karaniwang nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng isang malakas na trend. Ngunit ang kakaiba rito ay ang haba ng panahon. Yan po ay 7 taon o 7 years. Sa aking palagay, ang ganitong katagal na consolidation ay hindi po biro. Kapag ang isang asset ay nagkukonstruct ng ganitong kalaking pattern, ang enerhiyang naipon sa loob ng 7 taon ay sadyang napakalaki. Isipin ninyo na lang ang isang pressure cooker na pinainit ng napakatagal. Ang pagkikita ng mga trend lines at yung tinatawag nating apex ay nangangahulugang papalapit na tayo sa isang critical juncture. Kaya masasabi ko po, ang 7-year time frame na ito ay nagbibigay po ng matinding bigat sa galaw na pwedeng mangyari. Hindi ito katulad ng mga daily o weekly patterns na madalas po nating makita. Ito ay isang macro view na pwede pong magpabago ng laro para kay XRP. At ngayon, bakit ito ang pinaka-importanting breakout sa kasaysayan ng crypto? Naniniwala po si Crypto Michael na ito ang isa sa mga pinakamahalagang breakout dito po sa kasaysayan ng crypto. Ang chart na kanyang ibinahagi ay nagpapakita po kay XRP na nagko-converge yan or nagkakasalubong. Ayan po ulit. Yan po yung dalawang kulay yellow line at malapit na po silang magkasalubong. Ayan. Kaya ang upper resistance line ang nagsisilbing ceiling na kailangan pong basagin ng presyo ng XRP. Kapag ang presyo po ay tuluyang pumutok sa itaas ng linyang ito, ang momentum na mabubuo ay maaring maging mabilis at malakas. Ngayon sa tingin ko ang halaga ng ganitong pattern ay wala po sa bilis ng pagtaas sa loob ng isang araw, kundi sa pagbabago ng long-term trend ng asset. Marami pong traders ang natatakot mag-hold sa gitna ng volatility, pero ang mga naghahanap ng generational wealth ay tumitingin po sa ganitong macro structures. Kaya sa aking opinyon, ang mga institution at malalaking players ay hindi po nakatingin sa kung ano ang mangyayari bukas. Nakatingin po sila kung paano mag-a-align sa XRP sa global financial landscape sa susunod na mga taon. Ang 7-year pattern na ito ay isa pong visual representation ng paghihintay na ito. Ang mahalaga rito ay kung ang break ay magiging sustainable o kung ito ay magiging isang maling hudyat lamang. Ngayon ay may bago ba tayong dapat abangan sa kanyang mga bagong pahayag? Dito naging interesting ang sitwasyon. Sa kanyang pagbabalik, itong si Crypto Michael ay hindi nagbigay ng bagong price target o mga bagong technical na indikasyon. Sa halip ay binalikan po niya ang kanyang lumang analysis. Para sa marami, maaari itong makita bilang pag-uulit lang. Pero para sa iba, ito po ay isang paalala. Ang mensahe po niya ay malinaw. Ang pagkakaroon na nakita niya noon, ang pagkakataon po na nakita niya noon ay narito pa rin at mas nagiging malapit na ang katuparan nito. Ang aking opinion po dito ay medyo mix. Sa isang banda, ang pagbabalik po sa lumang analysis ay nagpapakita ng consistency sa kanyang pananaw. Hindi po siya nagbabago ng kwento. Sa kabilang banda, bilang mga investors, gusto natin ng mga bagong datos na susuporta sa kasalukuyang market condition ng taong 2026 o ang taong ito. Ang market po kasi noong 2024 ay iba sa market ngayong 2026. Pero kung ang basihan ay isang 7-year structure, ang maikling span ng 2 taon ay maituturing na bahagi lamang ng mas malaking galaw. Kaya ang opinion ko ay dapat nating tingnan ang mensahe niya bilang isang long-term thesis at hindi po bilang isang short-term na get-rich-quick scheme.
Kaya wag po tayong ma-excite sa point na mawawalan tayo ng disiplina sa pag-trade. Ngayon ay ano po ang dapat nating asahan sa susunod na mga buwan? Sinasabi po ni Crypto Michael na millionaires will be made once again. Yan, highlight lang natin. Millionaires will be made once again. Napakalakas na pahayag po niyan. Pero ano nga ba ang kondisyon para mangyari ito? Bagamat wala pong binigay na specific na presyo, ang pahiwatig ay ang breakout mismo ang magiging susi. Ang pag-angat ng XRP sa itaas ng resistance line ay hindi lang basta pagtaas ng numero sa screen. Ito ang pagpapatunay na ang bull pennant ay valid. Ngayon, sa aking opinion, ang susunod na mga buwan ay magiging kritikal para sa mga holders. Ang breakout ay madalas na sinusundan ng isang retest. At dito madalas nasusubok ang tatag ng mga investors. Maraming panic sellers ang lalabas kapag nakakita ng maliit na dip. Pero ang mga nakakaintindi sa macro pattern gaya ng binanggit niya, sila ang mga taong nakatingin sa malaking gantimpala. Kaya ang opinion ko rito, ang millionaire status na binabanggit niya ay hindi para sa mga taong naghahanap ng mabilis na profit sa loob ng isang linggo. Ito ay para sa mga taong may sapat na pasensya para hayaang mag-play out ang pattern. Ngayon ay paano naman natin dapat i-manage ang ating expectations? Napakahalagang tandaan po na ang chart, gaano man kaganda ang pagkaka-drawing nito or pagkakaguhit, ay mga representasyon lamang ng posibleng galaw. Ang crypto market ay puno ng mga variables, regulations, institutional adoption, at global economy. Si Crypto Michael mismo dito ay hindi po nagbigay ng guarantee. Ang kanyang post ay nagsisilbing isang reminder lamang sa kanyang mga followers. Kaya ang aking opinion po dito ay gamitin po natin ang impormasyong ito para palawakin ang ating pag-unawa. Huwag po natin itong gawing holy grail. Kung ang breakout ay hindi po mangyari ayon sa inaasahan, kailangan natin na maging handa. Ang pag-manage po ng risk ang pinaka-importanting aspeto ng pag-trade. Kaya huwag po kayong mag-invest ng perang hindi ninyo kayang mawala, lalo na sa gitna ng ganitong hype. Ang millionaire talk ay nakaka-excite, pero ang totoong yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng tamang desisyon at hindi sa pagsunod sa hype. Kaya masasabi ko po ay ang mga taong matagumpay sa market ay ang mga taong marunong mag-isip para sa kanilang sariling gamit, para po sa kanilang sarili gamit ang mga datos na nasa harapan nila. At ayan sa kabuuan, ang 7-year bull pennant na ito ay patuloy na magiging sentro ng usapan. Kung totoo man na tayo ay nasa dulo na ng mahabang pattern na ito, ang kasaysayan ay maaaring maulit o kaya naman ay makagawa tayo ng bagong kasaysayan. Si Crypto Michael ay nananatiling matatag sa kanyang outlook at ang mga holders ay nananatiling umaasa. Sa aking opinyon, ang pinakamagandang gawin ngayon ay maging mapagmatsyag. Ang bawat week sa chart, ang bawat balitang lalabas at ang bawat institutional movement ay may kinalaman sa ating tatahaking direksyon. Huwag tayo ma-distract ng drama ng account suspension o ang mga matatapang na pahayag. Manatili po tayo nakatutok sa presyo at sa volume. Ang 7-year wait ay malapit na tayong bigyan ng sagot. Maging handa, maging disiplinado at higit po sa lahat ay manatiling matalino po sa bawat desisyong inyong gagawin. Sa XRP ay mananatiling isa sa pinaka-dynamic na assets at ang inyong pagiging updated ang inyong pinakamahalagang armas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.